Pinangunahan ni PBBM ang pamimigay ng pagkain sa Walang Gutom Kitchen sa Pasay City. Ang programa, balak na ring palawigin ng DSWD. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Planong palakihin ng DSWD ang Walang Gutom Kitchen nito sa Pasay City at dalhin sa ibang rehiyon ng programa para tugunan ang involuntary hunger sa buong bansa. Isang open kitchen ito sa Pasay na bukas mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para sa lahat, lalong-lalo na sa mga bata at persons in street situations. Binisita ng Pangulo ang kitchen kaninang umaga para inspeksyonin ang operasyon ng Walang Gutom program. Sa isang araw, nakakapagpakain ng 600 katao ang kitchen. Si Mark Jason Enrique, 28 years old, naninirahan sa pangalawang palapag ng Walang Gutom Kitchen. Ang second floor ng dating Pogo Hub na ito ay nakalaan para sa beneficiaries ng Pag-abot program ng DSWD, ang kanilang flagship program para sa mga naninirahan sa lansangan. Proud po kami kasi dito po kami. Natulungan po kami ng DSWD. Malaking salamat po talaga kay Lord, lalo na po sa Panginoon natin. Masaya po kami. First time po namin papunta po dito kumain. Enjoy naman po kami, masaya naman po. Lalo na po kasama yung pamilya at maraming tao na nakakausap. Kahit na hindi mo kaano-ano, parang kapatid mo na rin, ganun. Bukod sa pagkain, may mini library ang kusina na kumpleto ng education materials para sa mga bata. Mayroon ding booth ng Pag-abot program para sa mga nais mag-apply dito. Pero, beneficiary man o hindi, bukas ang Walang Gutom Kitchen para sa lahat. As of September 17, nasa 108,000 na ang napakain ng Walang Gutom Kitchen simula ng ilunsad ito noong December 2024. Samantala, binisita ng Pangulo ang mga nasudugan sa Happy Land, Tondo City, kung saan mahigit 2,000 pamilya ang apektado. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives, sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Wala umanong pinagkaiba si House Speaker Faustino Bogie D sa pinalitan nitong si Congressman Martin Romualdez. Ito ang pananaw ni Vice President Sara Duterte sa bagong pinuno ng Kamara. Ayon sa Vice Presidente, para lamang may masabing may ginagawa ang House of Representatives sa reklamo at galit ng mga tao, kaya nagkaroon ng pagpapalit ng liderato ng Kongreso. So sila lang din yon, sila lang din yan at sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila. At sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget because this is all about, number one, the presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, di ba? So 2026 na pinag-uusapan dito. Para sa pangalawang Pangulo, hanggang ngayon ay nananatiling walang katiyakan pagdating sa direksyon ng pamahalaan. Even then, hindi pa nagtutugma yung kanyang reaction sa dapat niyang gawin. Kaya, really, truly, our economy is not in the very best weather. Ang ating political stability is down to -2, -3, even -10 siguro. Magulo siya. Kasi unang-una, walang vision, walang direction, walang plano. Yung nakikita mo, puro sila politika at paninigurado na may pera sa bulsa at yung eleksyon nila sa susunod na darating na eleksyon. Ganon ang makikita mo na ginagawa ng gobyerno. Wala kang nakikita sa gobyerno ngayon na big ticket projects. Bagaman walang mensahe si VP Sara kay former Speaker Martin Romualdez, hindi aniya dapat hinahayaan ng kasalukuyang administrasyon na basta na lamang umalis ng bansa o magbitiw sa pwesto ang mga congressman upang maiwasan ang pananagutan. Well, wala ako reaction sa resignation niya, no? Meron lang akong reaction sa kung ano yung ginagawa ni BBM. Hindi niya dapat hinahayaan
yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, bumili sila ng properties abroad, at lahat nung kanilang na makikita natin sa lifestyle nila. Everyone, I thought this would be an opportunity, a good one, to face the media and update you all as to the goings-on of the House. I think it's no secret as to what's transpired. The vote for the speakership is currently ongoing. I just cast mine for Congressman Faustino Bogie III being the lone nominee for Speaker of the House. Why Bogie? Was Albi Benitez or Toby Chanco even chosen by Malacanang? First of all, it was not a matter of being chosen by Malacanang. Aside from that, Kong Toby said ayaw niya, and Kong Albi gave way for Kong Bogie. How this works is, of course, it's a game of numbers, the magic number being 158. Kinausap at tinanong po namin ang mga party leaders kung sino sa tingin nila ang pwede maging speaker kapalit ni Speaker Martin Romualdez. At ang pangalan na lumabas lagi ay ang pangalan po ni Congressman Bogie. We are a collegiate body. The Speaker is primus inter pares and he serves at the pleasure of the majority. So, noong lumabas po ang pangalan ni Congressman Bogie, yan po ang na-nominate bilang Speaker of the House. Sabi ni Pulong Duterte, cover-up move na naman daw po ito. Kayo daw po yung pumili kay Bogie. Ano po? What did he say? Sabi ni Pulong Duterte, cover-up move na naman daw po. Itong pag-resign ni Speaker, tapos kayo raw po pumili kay Bogie. Naku ma'am, baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Pero kung sinabi ni President Marcos nung magkaroon ng change of leadership? Actually, hindi pa kami nag-usap. The last time sinamahan ko, nakita kami ni Pangulo was humingi si Speaker Martin ng meeting kay Pangulo and dun nagbigay po siya ng kanyang resignation sa Pangulo bilang Speaker of the House. Sir, that's the last time when we saw each other. Opo sir, ano magiging bagong direksyon ng Kamara under new leadership? We'll have to wait what the new Speaker has to say. Sir, may bas-bas ni Presidente yung pagpupunigo. Of course, the House appreciates that the incoming Speaker is supportive of the President's agenda and programs. Pero again, this is a co-equal branch of government which Malacanang respects, which the executive respects. So nasa Kong na po kung ano man ang gusto nila, kung sino man ang gusto nila bilang Speaker. Sir, kailan niyo sinabi niyong sinamahan niyo si Speaker? Nagkita kami kahapon. Sir, kailan yung meeting niyo with the President? Kahapon. So, did the President Bogie? Kakasabi ko lang ma'am, the Speaker asked for a meeting with the President and he gave his resignation and said that it was an honor to work with him and that he was stepping down to ensure the independence of the Independent Commission and to protect the institution, for people not to say that he was using his influence to influence the ICI. May nagkakabiling po ba si House Speaker Romualdez? What will happen to I'm sorry? The President did not ask the House. No, he offered to step down. Sir, wala po ba, would you say na hindi naman nawala ng tiwala yung mga House members kay former Speaker Romualdez? He had the numbers. Simple lang yun. Kung nasa iyo yung numero, you have the speakership. He had the numbers. Sir, ano naman gagawin ng House leadership kay Congressman Saldico na iniuugnay din sa mga anomalya sa budget? I am going to be the first one to tell you that he should come home and face any and all allegations against him. Will you force him to come home? I don't know if that is something you can do as a body, but again, I think he should come home and face the allegations against him. Sir, they are too severe, and it's dragging the House in the mud. If not, will that be enough for him to face the Ethics Committee? It might be, yes. I mean, there's a precedent for it when Kong Arnie Teves did the same. Sir, did you try to convince Speaker not to step down? That's not for me to do.
If he wants to step down, that's his choice. Kung anong reaction ni Presidente nung makita niya yung resignation ni Speaker Romualdez? It was one of respect. Dahil nakita niya that he was doing it to save the institution and to give way for the independent body to have a fair and thorough investigation. How did you feel about it? How did I feel about it? I mean, on a personal level, of course, nakakalungkot din. And the House members, because he did enjoy the majority support of the House, nakakalungkot. Anytime there is a speaker that is outgoing, nakakalungkot. But again, it was done for the sake of the institution, and hopefully the incoming speaker, Boji D, will bring the House to great heights, one that is accountable and one that is answerable to the people. Kung hindi ba kayo natatakot sa mga protest this coming Saturday? Kasi parang pakiramdam, parang isa siya ata siguro sa nag-force kay Speaker Romualdez to resign is baka nga yung pressure sa kanya to ditong mga issue na to, especially kung marami. Para sa kanya pa yan sagutin, hindi pa yan para sa akin. So magkakaroon ba ng pinamalasahan sa chairmanship ng mga committee? Sa tingin ko, ma'am, nasa gitna po tayo ng budget. Kailangan natin ipasa ang pinaka-importanting batas ng ating bansa at yan po ay ang budget. So I don't think there will be any changes for now in the chairmanships or the composition of the leadership dahil lang it's too disruptive to what we are going through. Pero after ng budget season, sir? Hindi po ako yung speaker, tanungin niyo yung speaker. Hindi naman ako nagde-decide nun. Pero binigyan po ng position si Speaker si Martin Romualdez sa committee chairmanship. Again po, hindi po ako yung speaker, so hindi ako makasagot ng tanong na yan. So no changes until matapos yung Ano po? No changes po sa committee? Hindi kaya ma'am. We start plenary debates on Monday. Hanggang madaling araw yan. And then there are no committee hearings actually. We don't do committee hearings during the plenary debate so that all members are encouraged to be on the floor. So kung walang committee hearings, wala namang kailangan baguhin in terms of the composition of the chairmanships and the leadership of the House. So yung comments na sinasabi ni Representative Marcoleta na parang cosmetic lang daw, ang kailangan daw ng House ay institutional change. Okay lang yan. That's his opinion. I respect that. Pero do you think, sir, enough po yung resignation? I'm sorry? Yung moral ng House, kamusta? Well, again, the House has been under fire for the past few weeks. So obviously morale is low. But I'll be the first one to tell all of you, some of that blame is deserved and warranted. So I think the House needs to reform, the House needs to be accountable, and the House has to be answerable to the Filipino people, and I hope that's what the leadership of Speaker Boji D brings. Do you think yung resignation ni Speaker Romualdez will pacify the outrage of the public sa corruption? I don't know. That's not for me to answer. Pero kung di ba, lagi na Yung reform sa budget process, Of course. Hindi naman, wala naman yan sa speaker. That's for the whole institution. We are in the process, or in fact already finished, instituting and implementing those reforms. Wala pong samaan ng loob si President Marcos and si Speaker ngayon? No, wala. Not at all. Okay po sila? Yes, they're very okay. Ano ang naging atmosphere nung magkita si Speaker at si President? Nakita ba sila? Yeah, nakita sila kahapon nung nag-meeting kami. Okay naman. wala namang pressure, sir? Well, kung nakinig kayo sa speech naman ni Speaker Martin, sinabi niya, bumibigat ang pressure sa kanya. So that should answer your question. Wala. Medyo yung pagiging productive ng House during sa past few years, ma-replicate po kaya under Speaker D at saka yung mga committees, hearings, yung mga Infracom, yung mga Quadcom, matutuloy pa rin po. Again, you'll have to ask the incoming speaker. That's not for me to answer. But in terms of the legislative agenda, the LEDAC priorities that is handled by the majority leader, we will ensure that all legislation is passed at an opportune and on time. Yes, posible po bang mawag ng committee si dating speaker? Tinanong na po yan kanina. Again, you will have to ask the incoming speaker. That's not the call of the majority leader, that's the call of the incoming speaker. Of course, medyo problematic pa rin talaga ang House kasi hindi sinasabi na buwaya. Do you think the new speaker would resolve these issues na? These reforms have to be institutional, and these reforms will not happen overnight. If that is the image of the House currently, then it is the responsibility of the House to change that image through the reforms that we seek.
If that is how the people feel, then it is on us as public servants to ensure that changes. Go straight to the point. I will no longer deliver an opening remarks. Sabi ho nung Ecclesiastes chapter 3 verse 17, God will judge both righteous and wicked people because there's time for every matter and every deed. I thank our chair and our colleagues for this opportunity na makapagtanong. Una kong tanungin, nandito na po daw si Mr. JP Mendoza. Am I correct, Mr. Chairman? Yes, he is here. Yeah. Seated beside Bryce Hernandez. Hi, Engineer Mendoza. Nagbigay po kayo ng testimonya noong sa House of Representatives September 9 at under oath po kayo noon, no, sir? Pwedeng paki. Yes po, sir. You're under oath. So, alam niyo po yung mga pinagsasabi niyo doon and sabi niyo nga po, you're under oath and let me remind lang yung RA 11594, we passed it last 18 Congress para lang alam mo na ini-impose natin yung higher penalties dito for perjury, no, which is up to 12 years of imprisonment per count. Actually kanina si Bryce, nawala na si Bryce. Kanina pinapakinggan ko si Bryce, parang naka-4 na counts na ng perjury. So that's 48 years na. Anyway, gusto kong ipakita sa iyo to, JP, no, yung binanggit mo doon sa camera. Can you stop my Yan. Pwedeng pakibasa mo, JP, yung binanggit mo dito sa camera. Verbatim yan, Mr. Chair. Sir, yung picture po na yan ay noong October 2023. Na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng iyong, sensya na po, medyo malabo yung mata ko, ng inyong, yung mga binasa po ni Engineer Bryce na ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung pwedeng picturean ko pa para Sir, yung picture po na yan ay noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung napicturan sa akin ng boss ko. Kumbaga para sa summary po yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor leader. Isa siyang majority floor leader. Majority floor leader siya noon that time and member siya ng Commission on Appointment. Yan yung sinabi mo? Yes po. Mr. Chairman, may I ask Mr. JP Mendoza, kasi binanggit niyo po dyan na si Secretary Bonoan ay kinukumpirma ng Commission on Appointments. Yan po yung binanggit po ninyo, no, sa Commission on Appointments. At ang date po na ito, would you say, tama po, yung sabi niyo, October 2023? Sir, check ko lang po yung eksaktong date dito sa... Binasa niyo po kanina yung transcript. October 4, 2023 po, to be exact po. Yes, November 22, 2022 nang ma-confirm si Secretary Bonoan. Sabi niyo din, Mr. Mendoza, are you aware? Kasi sabi niyo din po na miyembro si Senator Villanueva ng Commission on Appointments. Sabi niyo rin, October 2023. Tama po? Sir. Binasa niyo po yung transcript eh. Check ko lang. Ito po sa pagkaka-picture ko po, October 4, 2022, 10:31 p.m. po.
Hindi, kakasabi mo Yes lang po. kanina, yan din ang sinabi mo sa House. Yung 2023 po, 2023 po dumating yung project po. I'm sorry. Magulo yata yun, Mr. Chair. Sabi mo 2023, yung binasa mo kanina at binanggit mo sa House. Sir, upon checking po, kasi ito po yung picture. Para ma-summary ko po, sir, okay lang po ba na ipaliwanag ko po? Ito po Go ahead, kasi... sige, para maliwanag. Apo. Sir, pwede po bang humingi rin ako ng parliamentary immunity? May legislative immunity? Legislative immunity po. Of course, alam mo naman yung conditions, di ba? Apo. Nasabi sa Apo. kanina may legislative immunity pero hindi rin totoo ang sinasabi. Baka pareho rin ang sasabihin mo. Hindi, ito po para ma-explain ko po ng Any objection? Hearing none, sige, granted. Ito po, sir. Ito pong time na to, nung papicturean po sa akin ni Boss Henry yung cellphone po niya kasi disappearing message po. That time po, ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel ng pondo po. Nang almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry is 1.5 billion. Subalit dun sa parang pumasok sa conversation po na napicturan, isang kayang ialat lang po sa kanya ni Secretary Bonoan is 600 million. Totoo naman I'm po. sorry, Mr. Chairman. There's nothing there. Kahit na picture lang yung pinicture mo, there's nothing there that states that. Is this a new allegation that you're talking about? Actually, papaliwanag ko lang muna po, sir. Ang kaya lang po ni Secretary Bonoan that time is 600 million na ibigay. Kaya sa conversation po, This was in October 2022? Yes po. Okay. Nung nagre-request nung October 22. Okay, Mr. Chairman, can I finish on that? Kasi lumalayo na po siya. Allow the resource person to finish the narration before Okay. we interject. Okay. Yung katulad nga po ng sinabi ni D.E. Henry noon, kung nagpa-follow up si Sen. Joel, totoo naman po na ang nire-request niya is mga multipurpose building. Pero that time na hindi kayang ibigay yung amount na hinihingi ni Senator Joel, ang kaya lang ni Secretary Manny Bonoan po noong time na yun is 600. So, hindi maaabot yung target na almost 1 billion na mahigit. Naisipan po ni D.E. Henry na i-convert sa flood control yung 600 million na which is kinuhanan po ng 25% yung mga kontraktor para ang maging total is 150 million. Kung sinasabi po kanina na yung project po lumabas po siya ng 2023, wala po siya sa GAA. Meron po kaming conversation nung Chief of Staff po ni D.E. Henry na isinend po sa akin yung list na ayos na po na eto po, pakita ko po. Check natin. Paling pa-flash to. Kasi kaputol na lang para hindi naman. Tama na lang, sir. Mr. Chairman. Not germane to my questions kasi, Mr. Yung Chairman. sinasabi mo, excuse me, Senator Joel. Sinasabi mo, meron kang screenshot ng conversation mo with Senator Joel? Pinapicturan po sa akin. Sino kausap ni Senator Joel? Si D.E. Henry po. Chairman, hindi po screenshot. Ang screenshot, it has to be your phone. So, well, screenshot or photo taken from a screenshot
Pareho Hindi, lang hindi yun. po photo, pinapicturan po niya sa akin yung cellphone niya. Yung cellphone. Kasi disappearing message po siya. Okay, sige. Nasaan yun? Ang binigay mo raw, list of projects, hindi Apa, yun. kumbaga, nung yung 600 million na kinonvert na lang po sa flood control, ito po, sinend po, ito po yung nasan po. Now, how can you prove na si Senator Joel at saka si Engineer Alcantara yung nag-uusap doon sa, yung nando sa thread? Nung nasa Congress po, tinanong din po siya sa House kung kinukumpirma po niya na nag-uusap sila. Kinonfirm naman po ni DE. Are you confirming? I confirm, nung last time po sa Congress, ang kinonfirm ko lang po na si Senator Joel po ay nag-follow up sa akin na pwedeng malagyan ng building, school building po ay multipurpose building, baka pwedeng mabigyan po ni Secretary. Meron daw po request pero pinapapollow up niya lang po sa akin. Pero there is no such thing as flood control, Your Honor. Yun po ang bilanggit ko sa Congress po. Ayan, Senator Joel, please continue. Thank you. Be thou as it may, Mr. Chairman, JP 2022-2023, hindi po ako miyembro ng Commission on Appointments. Hindi po ako miyembro. Pwede kong tanungin si Mr. Alcantara. Mr. Alcantara, same question that I asked Secretary Bonoan's Regional Director Tolentino. Was there a time na I asked or I nominated flood control program sa inyo? Wala po, Your Honor. Ever since po. Ever since, wala, Mr. Chairman. Was there a time na naglabi si Senator Villanueva for any contractor na in-endorse, pinakitaan ng pabor, or nilabi sa iyo, Mr. Alcantara? Wala po, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Balikan kita, JP, no? Hindi ako CA member. Kinonfirm na si Secretary Bonoan doon sa sinabi nyo. Doon sa mga binanggit mo doon sa plenaryo, doon sa Kamara. Gusto ko lang malaman, meron bang nag-utos sa'yo, sabi sa'yo na banggitin ang pangalan ni Senator Villanueva na ang tanging basis mo ay pinicturan mo ang isang telepono na hindi din sa'yo? Wala po, sir. Puntahan ko si Bryce, Mr. Chairman, Engineer Bryce, nagpunta ka rin sa Kamara de Representantes at doon marami kang sinabi, may mga picture, kagaya nung sinasabi ni JP na pinicturan niya yung isang telepono at di umano ito ay conversation ni Joel Villanueva at isang Henry Alcantara. At nakakalungkot man na kahit ito'y isang picture lang from a different phone, parang tinanggap na gospel truth doon sa camera, no? May ipapakita rin akong picture sa iyo, Bryce. Pakitignan itong picture na to. Pakilakihan. Bryce, naaalala mo ba yung messages na ito? Your Honor, ngayon ko lang po nakita yan. Wala po ako nababasang ganyang messages po. Numero mo ba yan na nakikita sa telepono? Numero mo ba yan? Numero ba ng congressman yan? Wala pong nakalagay na numero, Your Honor. So pareho pala dun sa binanggit ni JP, wala ring numero. Naaalala mo yung message na yan? Ako hindi po. Kasi may nakapagsabi sa akin, ikaw daw ito. Paano kung ipagpilitan kung ikaw din yan? Nasa sa inyo na po yan, Your Honor.
pero hindi ikaw yan. Hindi po. Babasahin ko lang, Mr. Chairman, nakalagay dito, Congressman, Bryce, idiin mo si Sen. Joel dito. Bryce sumagot, basta kayo na bahala sa akin, batchmate. Huwag niyo lang akong ibalik sa Senado, sa Senate. Mr. Chairman, if we rely on pictures, anyone can claim anything. And let me show how easy it is to fake this one, Mr. Chairman. "20 seconds, Mr. Chairman. Took me 20 seconds, Mr. Chairman, to do that. Mr. Chairman, maaaring sabihin yung cellphone na nagpicture at ang metadata ng picture na ito ay para sabihin kinuhanan talaga noong October 2023. Kanina si Mr. JP nagsasabi baka 2022. Pakita din po natin kung paanong mag-alter sa metadata of an image. Ganun po kadali, Mr. Chair. Mr. Chairman, bukod po sa napakadaling magdoktor ng picture, inamin niya po mismo doon sa camera, and if we can show the minutes and the transcript of the hearing, inamin po ni Engineer Bryce na wala siyang personal knowledge sa mga mensaheng ito. Can you confirm, Engineer Bryce, itong binanggit nyo na Your Honor regarding sa mga text messages po, wala po. Kasi you're being asked to prove your allegations na may pruweba or usapan tayo, o at least make sure for fairness sake, sabi niya Rep. Adyong. Would you confirm na ito po yung naging sagot nyo, sir? Yes, Your Honor. So ibig sabihin, hearsay, Mr. Chairman, daig pa po nito yung chismis. Nakakalungkot dahil yung chismis trying to destroy me, my name, our family, our loved ones. May mga anak din ako, Engineer Bryce, at higit sa lahat yung simbahan na aking nire-represent na milyong-milyong tao ang nire-respeto yung aking pananampalataya. Mr. Chairman, tandaan din po natin na Bryce and JP, nakita nyo kanina yung pinakita kong video. Hindi ba ganun kadali gumawa? Yes or no lang? Hindi po namin alam na pwede palang gawin yon, Your Honor. Hindi nyo alam. Okay. So ibig sabihin, hindi nyo ginagawa itong pamimeke? Hindi po, Your Honor. Okay. Hindi nyo ginagawa. Mr. Chairman, dun po sa mga isiniwalat nyo, Mr. Chairman, dito sa Senado, ang dami pong kasinungalingan at pamimeke. No? Pakita lang natin yung history ng pamimeke ng public documents nitong dalawang ito, Mr. Chairman. Nameke din po sila ng driver's license para lamang makapaglaro sa casino. Kahit alam nating lahat na krimen ito, ngayon pa po ba sila matatakot, Mr. Chairman, kung ikalulusot po nila ito? So, ito po ba, hindi nyo rin po aaminin na kayong behind dito sa pamimeke ng lisensya na ito, Bryce and JP? Your Honor, wala po akong nahawakang ganyang klase ng ID po. Ganun din po ako, sir. Kasi katulad nga po nung sinagot ko na LTO, may sinampahan na po kami. Sinagot na po namin yan sa LTO, sir. Sige po. Taong bayan na po ang huhusga kung may kakayahan kayo
o wala. Miyembro kayo nitong BGC Boys na pinangalanan ni Senator Lacson na nagpatalo ng 950 million yung lisensya. Ay ito, may lisensya po. Yung LTO po, it's already in the LTO. Kayong dalawa, sinasabi nyo, hindi nyo alam na nagkalisensya kayo? Ako po hindi po, Your Honor. Picture mo yun Oo nga po, nagul din po ako at meron ganyan lumalabas So sa sinong ID. nagpagawa ng lisensya mo, driver's license? Dahil fake, ayaw mong aminin. Hindi po. Yan ba yung legislative immunity na hiningi ninyo? Your Honor, hindi po talaga ako nagpagawa ng ganyang ID. O Hindi sino po nagpagawa? Paano nagkaroon ng lisensya sa pangalan mo na fake? Dahil ang LTO sumulat na sa amin. Sinasabi nila, fake yung lisensya ninyo. So sinong kumuha para sa'yo nang hindi mo alam? Hindi ko po talaga alam, Your Honor. Basta ang alam ko lang po, meron po akong sariling valid na lisensya ko po. Bahala ka sa buhay mo. Ha? But if with the indulgence of Senator Villanueva. Yes, Senator Bam. Anong ginagamit mo sa casino? Anong ID ginagamit mo sa casino? Wala po akong gamit na ID sa casino. Ano po, membership number po. Yung sinasabi po kasi na pag meron na ng membership number na sasabihin mo po doon, makakapaglaro na po. Yung membership number na sa pangalan mo? Nakapangalan po sa yun po, yung Marvin De Guzman. Oh, yun na nga. So may Marvin De Guzman ka nga na alias. Yun po yung nandun sa may membership number na ginagamit ko. Well, pero ID, membership ID, at saka license, wala po akong ganun na Marvin De Guzman. So ang Marvin De Guzman na alias, ginagamit mo pang casino. Kasi yan ang ginagamit mo para sa membership ID mo. Tama? Wala po akong membership ID, Your Honor. Yung membership number, yes, nakapangalan kay Marvin De Guzman. Sa pagkakaalam ko po. Na ginagamit mo. Opo, Your So Honor. may alias ka na Marvin De Guzman. Parang ganun po. Pero tinatanggi mo na nagpagawa ka ng driver's license. Yes po, Your Honor. Okay. For the record, Mr. Chairman, meron siyang alias na Marvin De Guzman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Your Honor. Your Honor. Teka muna. Ipaki-zoom mo nga yan. Ito, Okada na to sumulat sa amin. Okada letter dated 5 September 2025 to the Blue Ribbon Committee. Bryce Erickson D. Hernandez registered for OM membership on October 17 under the name of Marvin Santos de Guzman and presented a driver's license under the said name of Marvin Santos de Guzman. Sinungaling din ng Okada? Hindi ko po talaga nahawakan yung ID na Your Honor para i-present po sa kanila. Ikaw nga nag-present, Okada na nagsasabi. Sinong maniniwala sa'yo, Engineer Hernandez? Alam mo, you're being confronted with all these documents, all these proofs, Tapos you keep denying and then you have the goal to ask for a legislative immunity. Magbibigay lang po ako ng example, mabilis lang po. Naalala ko po, nabanggit niyo po na naglaro ako nung September 1 sa casino. Hindi ako nagbanggit. Naglaro ka sa casino naglaro October 17 to 18. Sabay-sabay kayo. Di ba sabay-sabay? Nagkamali ng petsa. Actually, yung dating chairman. 17 to 18 ka na sa Okada. Huwag mo i-invoke yan kasi I'm telling you, mali yung premise ng dating chairman. But I'm telling you, I'm correcting it, nandoon ka noong October 17 to 18. Tama o mali? Anong year po, Your Honor? 2022. May admission ka dyan sa Opo. statement mo. Opo. So you're not denying? Hindi ko po dinedeny yun. Nung napunta po ako ng Okada noon at nakapaglaro po. Nung ng 17 2022. to 18. At hindi ko po alam yung screen. Basta 2022 po yun, Your Honor. You better compose yourself, Kasi pabali-baligtad ang sinasabi mo. Walang maniniwala sa iyo pagkaganyan yung mga statement. Okada na yung nagsasertify Yes po, totoo naman po na nakapaglaro po ako ng 2022 po. Hindi mo pinresent yung driver's license mo? Hindi po, Your Honor. Under the name Marvin De Guzman? Hindi po, Your Honor. So sinungaling ang Okada? Chairman. Yes, Senator Bam. Sino yung nag-apply nung membership sa Okada? Ang alam ko po, kung hindi po ako nagkakamali, isang taga-Soler po.
Hindi ikaw yung nag-apply? Hindi po ako. So binigay na lang sa'yo yung membership number mo? Exactly po. Ganun po ang nangyari. Sino Your yung Honor. nag-apply para sa'yo? Baka pwede mong banggitin. Kaibigan po, ano po? Bryce, you can still redeem yourself. I'm giving you one last chance. I'm telling you, I told you this earlier. Remember? Na diin dan diin ka dito. Remember that? Yes po. Huwag kang lulusot sa amin. Ang dami namin dito na pwede mag-fact check sa'yo. Ha? Opo. Naalala ko na po ang pangalan nung nung nag-apply nung membership. Mike, ano pilito niya? Archibald po. Ang sinasabi mo, si Mike, a certain Mike Archibald, nag-apply para sa yung membership sa Okada. Yes po, Your Honor. Kasi ang Okada, yung record nila is my driver's license na kasama ng membership mo. Sino nagbigay ng pangalan na De Guzman? Hindi ko po alam. Baka si Mike po. Pero pagpasok mo doon, alam mong De Guzman yung gamit mo? Wala pa po akong aid. Nung pumasok po ako doon, wala po kami membership eh. So si Mike po ang nag-ayos ng membership na yun. Hindi po kami. Okay, Mr. Chairman. Inyo kung pagtsatsagaan nyo pa ito, ha? Thank you, Mr. Chairman. Ako ho, madami ho sana akong itatanong pa pero I think it's very clear, crystal clear, Mr. Chairman. Siguro yung huli ko na lang po na sasabihin, Mr. Chairman, ay itong ini-strengthen niya na paulit-ulit po doon sa Kamara, Mr. Chairman, na nasa GAA po itong alleged flood control project. Tinanong po natin kanina yung district engineer kung merong flood control project si Senator Villanueva, wala. Ngayon, iniiba-iba niya in 3-4 times, Mr. Chairman. I can show you all the minutes of the hearing. Siguro kahit isa lang mag-show tayo itong tinanong ni Chairman Redon sa kanya kung banggitin niya itong sinasabi niyang proyekto. At ang sabi niya, Mr. Chairman, na ito ay nasa listahan ng General Appropriations Act ng 2023. Kaya, Mr. Chairman, I will still submit, Mr. Chairman, this 2023 GAA. Pwede na rin natin isama yung 2022 at saka 2024 dahil baka nagkamali po sila. Wala po dito lahat ng binanggit. Kahit yung binabanggit ni JP na nasabi nasaan program, wala po yung lahat ng binanggit nyo po doon sa Kamara. Wala po lahat. So Mr. Chairman, babanggitin ko lang that a good name is always to be chosen than great riches. At masakit man isipin na dinrag ang malinis na pangalan ng representasyon na ito, lalo na being a member of the Jesus is Lord Church. Gusto ko pong sabihin, there's always time for everything. At salamat sa aking mga kasamahan at this committee for clearing this out. At gaya ng sabi niyo, Mr. Chairman, wag na nating pagtsagaan ang mga sinungaling. Thank you, Mr. Chairman. Dapat siguro palitan niya yung pangalan niya, Blyce na lang, Blyce. Yeah. Your Honor. Mr. Chairman. Yes, the Senate